Sabi sa Juan Kapitulo 10, talatang 20 at hanggang 21, sinabi sa kanya, mayroong isang demonyo at siya'y nauungol. Bakit niya sinasabing pakinggan ninyo? Sa 21, sinabi naman ng iba, hindi ba ninyo ang salita ng may demonyo ay may demonyong bukas, ang mga mata ay bulag. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa literal na sinabi mo na kami, Panginoon, ay bulag at may demonyo, Panginoon, na nananahan sa amin. Panginoon, sa oras na ito, paalisin mo at kami magliwanag ang aming mata. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita natin ang sabi ng ating Panginoon, bakit niyo pa pinakikinggan ang mga taong mayroong demonyo? Tama po ba? Kapag ang isang tao gustong sapian ng demonyo, madali lang. Ano po? Sabi nga ni kapatid na Vicky, 65 lang ba yun? O 55 lang? Markang kabayo o yung markang ano? Demonyo. Red horse. Red horse. Pwede rin yung gin. Dito makikita natin ang tao kapag kalasing umuungol. Tama po ba ako, kapatid na nene? Umuungol ang tao kapag siya'y lasing. At kung gusto naman niya marinig kung anong oras na, sisigaw lang. Yun ano po. Tama po ba ako, kapatid? Sisigaw lang yun. Hoy, anong oras na? Sabihin ganon. Ang sagot ng kapitbahay, oras na. Alas 11 na, magpatulog ka na. Tignan nyo, eksakto, no? Kung 10:30 na, sasabihin pa sa'yo, meron kang 10:30 na. 11:30 na, magpatulog ka na. Kaya makikita natin na yung tao umuungol, meron siyang demonyo. Tama ba? Kaya alam nyo, doon sa Amerika, makikita natin, madali lang yung kanilang disiplina. Kapag merong sasakyan na biglang matulin at medyo pumaling ng bahagya, susundan na yun. Pagkaraan, pahihintuin, tapos meron silang test na hihinga ron. Makikita nila kung gano'n na karami ang karga ng kanilang katawan. Tama po ba? Yung ating hininga, merong karga rin. Tandaan po natin, kumakarga rin doon sa tinatawag na gauge. Makikita nila kung gaano karaming alak ang ininom natin. Ganon, expected ng Amerika na ganon ang pagdidisiplina. Ang tao, pagsabihan mo, nandun pa rin yung katigasan ng ulo. Tama po ba? Pagsabihan mo, dumalo ka, tandaan natin, hindi siya dadalo. Pero sabihin mo, dumalo ka. Expected, hindi siya dadalo. Pero kapag minsan, hindi mo siya hinahanda ang dadalo siya. Ang sarili natin ay tinatawag nating candidate to delegate. Tandaan po natin, tayo po ay delegate ng ating Panginoon, kaya tayo nandyan. Delegado ba tayo? Yes. Tandaan po natin, delegate po tayo ng Panginoon. Tama ba ako, kapatid na nene? Dinedelegate mo ang sarili mo sa Panginoon at dinededicate natin ang ating buhay para sa Panginoon. Nung ako ay nag-decide na maging manggagawa, ang unang nagalit sa akin, yung mother ko. Kasi expected niya, engineer. Sabi ko, Nay, madali lang po maging engineer. Inom lang ako ng alak, engineer na ako. Kaya sabi ng nanay ko, hindi ganon. Pag-isipan mo mabuti. Ang buhay ng tao, tandaan mo, isang beses lang ang oportunidad. Tama po ba? Ang oportunidad ng buhay ng tao, sandali lang. Mamimili ka lang sa dalawa. Mabuti, masama. Tama po ba? Sa oras na ito, ganon din tayo. Dalawa lang expected ng tao, mabuti at masama. Mas madaling pakinggan yung paninira, tama ba? Oh. Kaya yung ating kasama, wala si Marites. Oh, di ba?
Si Teresa. Oh. Lalakad pa. Kaya dito makikita natin na nandiyan na si Teresa. Nako, yan na. Oo, yung expected natin na magmamarites siya, Hindi na tuloy. hindi natuloy. Pero mayroong pagkakataon na tayo mas masarap ang pag-usapan. Ulitin ko pong uli, kung gusto nyong magkape sa kapitbahay ninyo, magmarites ka. Sabihin nun, Mare, hindi ako expected ngayon na ikaw ay pinaghahandaan ko. Pero dahil maganda yung kwento mo, Mare, pumasok ka muna rito at uminom ka muna ng kape. Tama ba? Iiwanan yung labada. Tama ba, Nay? Iiwanan yung labada. Makikipagmarites yun, pakakapihin ka pa. Tama ba? Pero mas maganda yung napag-usapan ninyo, meron ka pang tinapay. Kaya dito makikita natin, kung gusto nating maglamay, kapit tinapay lang. Pero kung gusto nyo makatikim ng marites, may matamis pa yon. Yan, noon pa ang ihahanda sa inyo ng inyong pupuntahan. Tama ba? Ang sabi dito, kung makakarinig kayo ng demonyo, sabi nga rin, umuungol pa. At kadalasan, umiinom pa ng alak. Tama ba? Kaya nga sabi nga sa akin, kung gusto niya raw makasundo yung kanyang misis, iinom lang daw siya ng alak dahil gumaganda raw yung kanyang asawa. Kaya dito, tandaan po natin, alin sa dalawa, Magic. magic yung kanyang asawa dahil gaganda, na magic sa alak. Kaya nga sabi nga ni kapatid na Nene, kung gusto ko magkasundo, tandaan po natin, 3 tagay ka lang. At maririnig mo na ang gawain ng demonyo. Huwag tayong uminom at huwag din tayo magpainom. Sa pangalan ni Jesus. Amen.